Shalom. Shalom Alaikum mga kapatid. This is our Preaching in the Wilderness series. At ang pagbasa ng ang araw-araw na pagbasa ng Biblia sa ating simbahang Katoliko. Ang unang pagbasa ngayon ay hango mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 5 verses 21 to 33. Pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesia ay maitalaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya tayo upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito ay pinakakain at inalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo ay bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito iwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Sabalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, galang ninyo ang inyong asawa. Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you kay Beros. And then our responsorial psalm is from Psalm 128. Basahin natin dito sa English. Ang sagot is, blessed are those who fear the Lord. Blessed are those who fear the Lord. Blessed are you who fear the Lord, who walk in his ways, for you shall eat the fruit of your handiwork. Blessed shall you be and favored. Blessed are those who fear the Lord. Your wife shall be like a fruitful vine in the recesses of your home, your children like olive plants around your table. Blessed are those who fear the Lord. Behold, thus is the man blessed who fear the Lord. The Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. Blessed are those who fear the Lord. Alleluia, alleluia. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Alleluia, alleluia. The gospel of the Lord.
ang Ebanghelyo ng Panginoon ay naangaw mula sa Ebanghelyo ng San Lucas chapter 13 verses 18 to 21. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos, saan ko ihambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ng paghahari ng Diyos? Katulad ito ng liwadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, ayan, napaka-iksi lang ang ating Ebanghelyo ngayon from Luke 18:21 to Luke 13:18 to 21. Luke chapter 13:18 to 21. So, dalawang parabola ang ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Dan kahapon, yung mga nakapakinig sa akin kahapon, makikita natin na ang Ebanghelyo today is still related kasi inihambing ng Panginoon yung pag-umpisa or pagsimula ng kanyang paghahari. So, yung kaharian ng Diyos. Kung babalikan natin, he started only sa 12. Then later on, ay may mga hinirang pa siya ng mga forerunners niya na 72 na sinugo niya ng 2. Then, doon nga sa Luke chapter 10 na makikita natin na nung nagbalik sila, ay tuwang-tuwa sila sapagkat sabi nila, nag-report sila na even the demons are subject to them or submitting to them. Diba? Sa Luke chapter 10, verse 19, from Luke chapter 10, verses 15 to the following verses. And then, nag-start lang siya sa ganon. Ngunit kung makita natin na from that time na nag-umpisa ang Panginoon ng kanyang gawain, na nag-start from himself, then the 12 apostles, then hanggang sa kasalukuyan. So, ganun na karami or ganun na kalaki. So, start with a little seeds. Sabi nga ng Panginoon, nasabi niya doon sa John chapter 12 verse 25. Sabi rito, 24, John 12:24. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, manatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ayan nga. Iba talagang literal din naman na namatay ang Panginoon. It started from himself. Then after that, dumami ng dumami. Kung pupuntahan natin yung Book of Acts, nung nag-preach pa lang si Saint Peter doon sa Book of Acts, makikita natin that at that very day ay ang dami na kaagad na convert, ilang libo na kaagad ang na-convert, specifically mga 3,000. So ganun karami ang tumanggap o kumilala sa Panginoon na siya yung Mesiyas. Then, makikita natin na katulad ng sinaisay ko kahapon, na kahit nung panahon na yon ay hostile sila sa mga Hudyo, hostile sila sa mga Hintil, sa mga Pagano, pero patuloy pa ring lumaganap ang pananampalataya. In fact, kahit sa imperyo ng Roma or doon mismo sa Roma, na kung saan ay they are under persecution, yet
nagpatuloy pa rin at lumaganap pa rin yung pananampalataya doon sa Roma. So ganun ka tindi yung ginawa ng Panginoon. And then makikita natin na talagang itong pag-ahambing ng Panginoon patungkol sa kanyang kaharian or sa paghari ng Diyos na nagpapasimula lamang sa maliit. Pero ang mustasa, di ba napakaliit nga niyan, masarap yan sa sinigang sa miso. Yung mustasa. So yan, mustasa. Pero sa kanila, ito nga sinasabi, naging punong kahoy at naging pinamumugaran ng ibon. So makikita natin ang pasimulan ng simbahan. Ngayon, pag-usapan natin yung pagpasimula ng simbahan. Actually, diniscuss ko na kahapon yung detail kung paano nagpasimula, di ba? Kung paano ito lumaganap sa tuwing hahabulin sila ng mga persecutor, katulad doon si Saint Paul, di ba? Si Saint Paul ay bago siya ma-convert ay may dala-dala siyang sulat sa mga otoridad ng mga Hudyo doon sa Acts chapter 8. Then along the way doon sa Acts chapter 9, sa Gawa chapter 9, Gawa ng mga Apostol chapter 9, makikita natin doon ang Damascus experience ni Saint Paul. So instead na masuppress niya ang mga mananampalataya, ang mga tagasunod ng Panginoon Kristo, ang mga Katoliko. Yun nga sabi natin kahapon, kasi ang title ko kahapon, ang unang mga lagad or ang mga apostol ay mga Katoliko. Yun, pinaliwanag natin yan kahapon. So, despite na mamatay sila, hindi sila natatakot kasi alam nila na their lives are just temporary in this world. So, instead na masuppress ni Saint Paul or ni Saulo ang mga Kristiyano, ang the way, ang mga Katoliko, ay lalo pang dumami kasi instead na ma-turn niya ang lamisa into a different side, ay siya yung na-convert dun sa road of Damascus. So from that, kung gaano siya kasugid na persecutor noon ng mga mananampalataya, siya yung nagiging pinakamasugid na tagapangaral ng mabuting balita. So, hindi sa pagpapalaganap ni Saint Paul, kay Saint Paul alone, mga kapatid, si Saint Paul alone, kung titingnan mo yung Book of Acts, yung grabe yung napakalawak ng kanyang missionaries journey na narating. Hindi siya gumamit ng tabak, di ba? He preached the word. He spread the faith through the word. He spread the faith through the word. He didn't spread the faith through the sword, mga kapatid. Through the word lang. Kung basahin natin yung Book of Acts, andun yung mga writings niya na talagang nakibaka siya sa pananampalataya through the word. At ang ginagamit niya is yung salita ng Diyos to convince. Hindi niya ginagamitan ng sword. Kasi di ba may pananampalataya na naglaganap in the early of their religion ay talagang lumaganap through the sword. Actually, even until now, iba ng sistema. Di ba? Though may mga bansa na through preaching sila nakapagpalaganap at nakapagparami. But in the early times, or maging sa Middle East, sa ibang bansa, makikita natin na ang ginagawa nila, sinusuppress nila ang hindi nila kapananampalataya. That is why patuloy silang dumadami, then nagsishrink yung number ng mga mananampalataya because of that persecution. Pero, ang ating pananampalataya hindi talaga nagpasimula sa sword, mga kapatid. Of course, may mga iba na i-quote nila yung Crusaders. Ang crusade, kung tapat tayo sa sarili natin at nag-aaral tayo kahit paano or nag-aaral tayo ng tunay na yung totoong kasaysayan, hindi lang yung marites lang, ang crusade is just a response of
conquest during that time. Response yun para mabalik at maagaw ang mga nakuha ng mga kalabang ito sa mga Kristiyano ng mga lugar. At nung panahon na yun sa conquest, may mga lugar na i-cleanse na re-cleansing ng isang lugar. Talagang you have to convert. Meron din silang ginagawa na counter na you have to convert or die. Kasi later on, magiging banta sila sa community. And sometimes, hindi na ang simbahan ang gumagawa nito, kung mismo yung mga tao doon mismo sa lugar. Lalo na yung tinatawag nila na sa panahon na bakit nagkaroon ng Inquisition. Kasi ang mga tao sa lugar, alam nila yung mga, sa panahon ni Joshua, na kapag may nagpa-practice ng mga witchcraft, ay ang community mismo ang natatakot kasi sa magiging consequences nung ginagawa ng mga witchcraft na yun, ng mga nagpa-practice ng black magic. Kapag malaman ka ng community na nagpa-practice ka ng ganoon, ay papatahin ka ng community kasi banta ka sa komunidad. Kasi alam nila doon sa panahon ni Joshua na meron doong mga nagsuway kay Moses na may mga gumagawa ng hindi tama sa pananampalataya, ay nagkaroon ng salot sa kanila. That is why the community ay yung community mismo, ang lugar mismo, ang mga tao mismo ang papatay sa iyo. That is why nabuo yung Inquisition na tinatawag. Inquisition is para siyang korte. Iimbestigahan ka, tatanungin ka kung talaga bang na-involve ka sa ganong practices. Yun ang purpose ng Inquisition, to save those people na nahuli ka lang na kahit hindi totoo, papatayin ka na kaagad without any due process. So yun yung Inquisition. Nang tatanungin ka, parang jury, parang korte siya. Huwag tayo basta-basta maniwala na kung ano yung pinagsasabi patungkol sa Inquisition without any further and deeper study about it, mga kapatid. So yun, hindi nila pwede gamitin yung against sa atin, yung tinatawag na crusade. It's just a response against the conquest of Islam during those times, mga kapatid. Ngayon, so, makikita natin dito sa Book of Acts, mga kapatid, na kahit dito sa Book of Acts, nag-preach lang si Saint Peter, and then it was accompanied by signs and wonders, at because of that, ay nagka-convert sila ng marami. Kaya sabi dito, sa Acts chapter 2 verse 11. Samantala nakahawak siya kina Pedro at Juan, ay sa may portiko ni Solomon, patakbong lumampit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Yan. Yan yung umpisa. Okay. So, sa pag-preach dito ni San Pedro, ang dami na kaagad na convert, mga kapatid. So, hindi nakapigil yung persecution, mga kapatid. Kasi yung persecution, kaya nga merong kasabihan, di ko alam kung sino nagsabi nito na santo. The blood of the martyrs is the seed of Christianity. Kasi lalong kapag maraming namamatay ng mga Kristiyano, ay instead na matakot or mabawasan, yung mga mananampalataya ay lalong dumadami. Kasi bakit? Nagiging nagdudulot ito ng curiosity dun sa mga hindi Kristiyano. Kasi magtataka sila, bakit they are willing? Why these people willing to offer their lives to the so-called Yeshua or Jesus Christ? Diba? Sino ba ito?
it leads them to investigate. Then, later on, nagkakaroon sila mismo ng conversion. Yan. So, from Jerusalem, basahin natin yung Book of Acts. Ang daming narating ni San Pablo. At kasama ng narating ni San Pablo is yung Espanya. Then later, di ba, ang Espanya ay inataasan niya na mag-explore si isang Portuguese na si Ferdinand Magellan kasama yung mga missionaries na mga pari. Kasama doon sa galyon. Di ba? So, and then hanggang sa nakarating sila sa Pilipinas. And then nagkaroon sila sa Limasawa Island. Na-convert si Raha Humabon at saka si Reyna Juana. Di ba? So after that, mula noon, nung 15, something like that, kalimutan ko na. Hanggang ngayon, dumami ng dumami. Hindi na napigilan, mga kapatid. So yun yung sinasabi ng Panginoon na parang butil na mustase na itinanim, tumubo, lumaki ng lumaki, lumaganap ng lumaganap. Kaya hindi totoo, mga kapatid. Hindi totoo at hindi mangyayari ang tinatawag na apostasy or pagtalikod. Na katulad ng kiniklaim ng Mormons or ng Iglesia ni Cristo 1914. Hindi totoo. Kasi, kung titingnan natin sa Biblia, wala kang makita na sinasabi na matatalikod yung Iglesia ng Panginoon. Kasi kung makikita natin dito, ang sinasabi ay ang mustasa ay lumaki ng lumaki. Hindi sinabing namatay at tumubo ulit. Di ba? Nakita niyo yung paghahambing ng Panginoon sa kanyang iglesia, sa kanyang kaharian, sa kanyang paghahari. Ang mustasa ay tumubo at lumaki ng lumaki. Hindi sinabing tumubo, namatay, at muling tumubo. Walang ganon, mga kapatid. Kaya hindi totoo yung claim ni Joseph Smith and then later kinopya ni Felix Manalo na natalikod daw yung iglesia. Bakit? Ano ang layon nila to claim and to believe na natalikod? Kasi kung hindi nila i-preach yun, wala silang puwang. Hindi nila makiklaim. Kasi nung sinabi ni Joseph Smith na natalikod yung iglesia na itinatag ng Panginoon na apostasy, kung hindi niya sasabihin yung ganun, hindi niya maisisingit yung kanyang sarili na siya ay sugo. The last messenger. Siya ang sugo, the last messenger. Then later on, makikita natin na kinopya din ito ni Mang Felix yung apostasy theory. And then kung makikita nyo, kung titingnan nyo, yung design ng simbahan ng mga Mormons is the same sa design ng structure ng building ng grupo na ito ng 1914, mga kapatid. Diba? So, it seems talagang kinopya. Kasi kung hindi nila sasabihin yun na natalikod, the tendency is hindi nila maisisingit yung kanyang sarili. Pero sa Biblia, mga kapatid, kahit kayo, kung matapat tayo sa sarili natin, huwag tayong magsinungaling. Sapagkat kapag magsinungaling tayo, natatrap tayo, yung sabi ko nga sa inyo kahapon, na kapag magsinungaling tayo, para lang makaakay ka ng mga Katoliko, papunta sa sekta mo, is without knowing, nahuhulog ka na pala sa bitag ng demonyo. O, totoo yan, Brother John, Iglesia ni Manalo. Kasi siya naman talaga nagpamay-ari. Ngayon, hindi rin nila siguro naisip yung katulad nung Philippine Arena.
Kasi di ba sila daw yung totoo kasi kiniklaim nila because sila yung doon sa Biblia, sila yung sa Romans 16:16. At yung Acts 20:28 na pinag-aagawan nila ng MCGI at ng Inc. 1914, yung Acts 20:28. Ngayon, parang katulad nung hindi din nila inaisip yung katulad nung pagpangalan nila sa arena nila, Philippine Arena. Ang Philippine Arena ay nakapangalan sa Pilipinas, Philippine Arena, naka-apex yung pangalan ng Pilipinas, pero hindi ang gobyerno ng Pilipinas ang nagmamay-ari ng Philippine Arena. So yung claim nila na gano'n na sila ang totoo kasi nakapangalan sila kay Kristo. Iglesia ni Kristo, Romans 16:16. Pero yung mga doon sa Iglesia sa Roma 16:16 hindi nila sinabi. Hindi din nila ma-reconcile yung Romans 16:16 kapag binasa nila doon sa Romans chapter 1 verse 7 and 8. Hindi nila maangkin yung Romans 1:7 and 8. Hindi nila maangkin. Yun lang nila sila doon palagi sa Romans 16:16. So, eto mga kapatid, take note. Sila daw yung totoo kasi nakapangalan sila sa Panginoong Jesucristo. Pero, kung titingnan natin, di ibig sabihin, kung ganun pala, ang Jose Rizal University ay si Jose Rizal ba nagmamay-ari? Ang Jollibee ay bubuyog ba may-ari? Ang Philippine Airlines, Pilipinas ba may-ari? Of course, dati Pilipinas. Pero ngayon silusyutan na. So kung gano'n yung argumento na nakapangalan sa kanila, sila yung totoo, i-claim nila yung verse na yun, pero they cannot reconcile it with their history, hindi nila ma-reconcile doon sa history nila, then something wrong. Kahit magtutuwad-tuwad sila, hindi pa rin maging totoo ang simbahan nila. Wala silang Diyos. So, ayun mga kapatid, kaya hindi totoo. Then dito sa first reading na natin ngayon, binanggit sa Ephesians chapter 5 verse 21 to 33. Kung pagbibigyan natin yung argumento na natalikod ang iglesia, dito sa Ephesians chapter 5 verse 21 to 33, binanggit ng Panginoon na ang Panginoong Jesucristo ang ulo ng kanyang iglesia. Kung pagbibigyan natin yung argumento na ang iglesia ng Panginoon ay natalikod, then lalabas na para bagang napugot ang ulo ng Panginoon sa kanyang asawa, which is the church, then naiugpong muli noong 1830 at saka 1914. Diba? Ganun mangyari. Di nakakatawa, mga kapatid. Napugot ang ulo, then naiugpong muli sa panibagong katawan. So, isang kasinungalingan, mga kapatid. Makikita natin doon sa Matthew 24. Sa Matthew 24, meron sinasabing mga tatalikod. Meron po, may term, wala pong total apostasy or natalikod or may prophecy man lang ang Panginoong Jesucristo na matatalikod ang kanyang iglesia. Wala, mga kapatid. As a matter of fact, doon pa lang sa Daniel chapter 2 verse 44, ito yung pagpapatibay or prophecy that it refers to the kingdom of the Lord, the kingdom of God, na hindi talaga mangyayari ang pagtalikod. Kasi ito pala yung prophecy nito is very clear, mga kapatid. Buksan niyo po sa Bible niyo. So Daniel chapter 2 verse 44. Sabi rito, sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi mababagsak kailanman ni masasakop ninuman, dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian. Itong verse na ito ng Biblia,
Wala nang ibang magpo-fulfill nito kundi ang church, ang iglesia na itinatag ng Panginoon, but not the Inc., but not the MCGI or those other sect and denomination that claim those verses and then registered it to Securities and Exchange Commission. Yan mga kapatid. Yeah. Wala. Ito, mag-research nyo itong Daniel chapter 2 verse 44. And then, ihanapin nyo kung saan ito natupad. It was fulfilled by the church. Natupad ito sa simbahan. Sabi dito, sa panahong yaon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi mababagsak kailanman ni masasakop ni numan, dudurugin ito at ganap na wasakin ang iba pang kaharian. Hindi daw ito basahin natin sa English mga kapatid. Daniel chapter 2 verse 44. Buksan niyo po diyan sa Bible. So isang itong proof na ang iglesia na itinatag ng Panginoon ay kailanman hindi matatalikod mga kapatid. Kung ipilit natin ang matatalikod, then lalabas na hindi totoo yung sinasabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44. Sabi dito in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom, that shall never be destroyed or delivered up to another people. Or delivered up to another people. Diba? Or delivered up to another people. Rather, it shall break in pieces all these kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. And it shall stand forever. Hindi daw ma-deliver sa ibang mga kamay or mapasa sa kamay ng ibang tao. Then, there is no chance of apostasy. As a matter of fact, itong Daniel chapter 2 verse 44 and then Matthew chapter 16 verses 13 to 20, makikita natin doon na very clear ng itong Daniel chapter 2 verse 44 ay tumutugma doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, sa Matthew chapter 16 verses 13 to 20, dito sa verse 18, and so I say to you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. So there is no chance of apostasy. That is why inihambing ng Panginoon sa Ebanghelyo yung binhi ng mustasa na from a small seed, tumubo, lumaki. But he never mentioned na namatay at tumubo muli. Hindi ganun. Try to imagine, nakakatawa, napugot. Sabihin mo na apostasy, natalikod. Ibig sabihin parang napugot ang ulo ng Panginoon. Pagpalagay natin kasi sabi nila from pagkatapos na namatay ng mga apostol, from 1st century, napugot ang ulo ng Panginoon from 1st century at naiugbong lamang muli sa panibagong katawan noong 1830 and then another katawan noong 1914. Diba? Sige nga, mag-present kayo sa mga kumukontra na ayaw maggawan. Sa kumukontra at sa nangahawak doon sa sinasabing natalikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon. That is why there is a need your founder to re-establish it. Sige, magbigay kayo ng verse sa Bible na sinasabi na natalikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon. Wala mga kapatid. Wala kayong makita. May sinasabi dito sa Matthew 24, of course. And then yung sa 1 Timothy chapter 4. Pero, anong sinasabi doon sa Matthew 24? Maraming mga tataligod sa kanilang pananampalataya. Bakit? Ano yung reason? Because of severe persecution. At manlalamig yung pag-ibig ng marami. Marami lang. Then, pagdating dun sa... Okay. Basahin natin yan. Basahin natin sa Matthew 24. Puntahan niyo po sa Matthew 24 sa Bible niyo. Okay.
There is no chance, kaya walang chance po ang pagtalikod. Since walang chance ang pagtalikod, wala ring chance sa itong mga nagkiklaim na ito na sila yung restorer ng church ng Panginoon, mga kapatid. Okay, sabi dito, Matthew 24, yan. Matthew 24:18 o 10, ang context nito kung bakit sila tatalikod, kasi grabe yung persecution na darating. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapubuot sa isa't isa, ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Kanyang kapwa. So, verse 12, ang kasama ay dalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit sa verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. So, from the very beginning, tapat ka sa iglesia ng Panginoon, tapat ka sa Panginoon na kanyang itinatag, sa kanyang iglesia na tinatag at sa Panginoon. Ay ikaw lamang, tayo lamang maliligtas. But those who are not tapat, ano mangyayari? Yan. Ito lang yung term na may natatalikod. And then meron pa, 1 Timothy chapter 4. Actually, ginagamit nila ito against sa atin, pero kung susuriin mong maigi, ay balik ito sa kanila, mga kapatid. So kung hindi mo nabasa at hindi mo inintindi, it seems, parang may sila, yung parang akala nila puntos ito nila laban sa atin. Pero puntahan niyo yung 1 Timothy chapter 4, ha? Basahin natin, verse 1. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya, susundin nila ang magdarayang espiritu at ang mga aral ng Diablo. Verse 2, dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling na ang mga budhe may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Bakit tatak ng budhi ng pagiging alipin ni Satanas? Kasi yung pagkukunwari, yung pagsisinungaling, yun yung tatak ni Satanas. John chapter 8 verse 44. Beri mo sasabihin mo na natalikod yung iglesia ng Panginoon, isang kasinungalingan yun, mga kapatid. Kasi the very promise ng Panginoon, Daniel chapter 2 verse 44, Matthew 16 verse 18, nasabi niya kahit ang kamatayan or ang Hades ay hindi maaring makapanaig. At sinasabi pa ng Panginoon, Matthew 28:20, I will be with you till the end of time. So kung kasama ng Panginoon, kung kasama ng Panginoon, ng iglesia, ang Panginoon, from the very beginning until the end of time, sino? Therefore, there is no chance of apostasy. Di ba? I will be with you till the end of time. Hindi sinabi ng Panginoon, I will be with you until this period of time. Then after that, I will leave you. My church will be apostatized. And it will be re-established again by Joseph Smith or Felix Manalo. Walang ganun sinabi, mga kapatid. Diba? Isang kasinungalingan yun na ipipilit natin na ang iglesia itinatag ng Panginoon ay natalikod. Yun yung sinasabi dito sa 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon. Ayan. Di ba may nagsasabi na lumutang ang kanilang iglesia nitong huling panahon? Di ba? Kinukuha nila yung history ng digmaang pandaigdig. The Second World War. Ayan. Kinukuha nila yun sa history nila. Iiwan ng ilan ang pananampalataya sa huling panahon. Ito yung apostasy. Iniwan ng ilan ang kanilang pananampalataya. Hindi ang natalikod, yung kabuuan, iilan. Then, ano ang karugtong dito sa 1 Timothy chapter 4? Ito, tingnan nyo Pakinggan nyo at basahin nyo natin. Dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling, okay,
Iiwan ng ilan ang pananampalataya mo sa verse 1. Susundin nila ang magdarayang espiritu at ang mga aral ng Diablo. Dahil sa paninlilin lang, so aral ng Diablo yung kasinungalingan. Mga kapatid, na sasabihin mo na talikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon, ilalabas na sinungaling ang Panginoon. Then ikaw yung nagsasabi ng totoo. Yun yung kasinungalingan. The verse 2, aral ng Diablo, dahil sa paninilang ng mga sinungaling, panlilinang ng mga sinungaling, na mga budhay, may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Bakit tatak ng pagiging alipin ni Satanas? Ano ba si Satanas? Si Satanas po, ang isang nabanggit na natin to before, ang isa sa mga katawagan sa kanya is Diablo. Alam nyo ba ang etymology ng word na Diablo is nagmula sa salitang Diabolos? Alam nyo ba ang kahulugan ng Diabolos is to divide. To divide. Kaya nga doon sa John chapter 10 verse 13, ang magnanakaw ay naparito upang magwasak, pumatay at magnakaw. At sinasabi din doon sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21 na ang gawa ng laman ay yung pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi, isa doon sa gawa ng laman. At sinasabi doon sa Galatians na yun, na binabalaan ko kayo na hindi makakapasok sa kaharian ng langit ang gumagawa ng mga ito. Okay. Verse 21, sa pagkakaingit, paglasing, walang taas sa bagsaya, at iba't pang tulad nito, binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So you see, mga kapatid, yun yung aral ng Diablo. Di ba? So, yun yung aral ng Diablo, yung kasinungalingan. Biro mo sasabihin mo na natalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon para may isingit mo yung founder mo. Yun yung kasinungalingan. And then, of course, ginagamit nila sa atin itong verse 3. Basahin din natin kasi baka mamaya sabihin nila iniiwasan natin. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilan uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos para kaining may pasasalamat na mga sumasampalataya at lubos na nakakaunawa ng katotohanan. Sinasabi nila na ipinagbabawal natin ang pag-aasawa. O, tayo daw ito. Ito yung tinutukoy. Pero yung verse 1 and 2, hindi nila i-highlight. Diba? So verse 3, sinasabi nila, kasi pinagbabawal natin yung pag-aasawa. Kung bawal ang pag-aasawa sa Catholic Church, edi pinagbabawal natin yung pag-aasawa, edi wala na sana tayong sacrament of matrimony. At kung ipinagbabawal natin yung pag-aasawa, edi wala na sana silang naakay na Katoliko. Wala na silang naakay na mga Katoliko. Yung mga mahinginang Katoliko, wala na silang naakay. Kung pagbabawal natin yung pag-aasawa. Kasi yung mga pari daw hindi nag-aasawa. Ayun, yun yung sasabihin nila, mga kapatid. And then, kapag pagdating ng Holy Week, may mga specific period, may mga specific foods tayo na pinagbabawal. Pero sa kanila, all their lifetime, ito pagbabawal nila pagkain ng dugo, ng dinuguan. Ay sa atin, in a certain period of time lang. Yung pag-aasawa ng pari ay ang kasagutan niyan ay doon sa Matthew chapter 19 verse 12. Di ba? Ano sinasabi dito sa Matthew 19 verse 12? May mga pastor na ba or ministro ang nag-aral nito, ang nag-highlight nito? Hindi ba nila ito iniiwasan sa kanilang pangaral? Matthew 19 verse 12. May doktor pala tayo dito, may doc. Sabi niya si Doc Joseph. Uy, may doktor pala. May doktor tayo dito, sabi niya. Si Doc Joseph. Ay, may doktor, no? Doc Joseph. Sabi ni Doc Joseph, magandang kaliwanagan po. Itama mo kapatid, pangaral mo kapatid. Tama mo kapatid. Okay. So, tinatama ko nga.
itinatama ko yung mga kasinungalingan na sinasabi na talikod ang iglesia, which is not. Yun yung kasinungalingan, itinatama natin. Kasi nowhere in the scripture na sinasabi na talikod yung itinitag na iglesia ng Panginoon. Or else, lalabag yan sa sinasabi ng Panginoon sa Daniel chapter 2 verse 44, Matthew chapter 16 verse 18, at maging doon sa Ephesians chapter 5, ang Panginoon yung ulo ng iglesia at ang kanyang katawan ng iglesia. Kung natalikod ang iglesia, lalabas na pugot ang ulo ng Panginoon na iugpong muli doon sa kay Joseph Smith 1830 at muli-uling naugpong noong 1914. So tinatama natin. So bakit mga pari, babalik nila sa atin yung 1 Timothy 4 verse 3, na ang mga pari hindi raw nag-aasawa. Aba, kung bawal sa ating pag-aasawa, wala sana tayong sacrament of matrimony. Di yan yung sana yung sacrament natin. Kung bawal ang pag-aasawa. Baka si Joseph, sabi ni Doc Joseph, iba rin itong aral na to. Baka Jehovah's Witness to, ang Diyos na inyong tinatawag ay isang uri lamang, ang banal na anghel sa kalangitan yan, kapatid. Jehovah's Witness yata to. Hindi to iglesia. So, di ba? Nakita nyo na kagad. So, Matthew 19 verse 12, yun yung sabi ni Doc Joseph, Jehovah's Witness siguro to, or, hindi to, Inc. 1914. Sabi dito sa Matthew 19 verse 12, bakit yung mga pari natin hindi nag-aasawa? Pakinggan nyo ito mga kapatid, kasi ito yung malimit na ginagamit na bersikulo, itong 1 Timothy 4:1-3, para linlangin ang mga mahihinang Katoliko. Pero sinasabi dito sa Matthew chapter 19 verse 12, sabi niya, sapagkat may iba't ibang dahilan, ayan, at ipakinggan yung maigi mga kapatid. Basahin sa Bible nyo para hindi lang kayo yung nakikinig lang, wag lang yung spoon feeding. And then I encourage to buy your own Bible, not just a Bible app mga kapatid. Sa Matthew 19 verse 12, sapagkat ito yung sagot natin sa kanila, na hindi tayo yung katuparan ng 1 Timothy chapter 4 verse 3. Pero yung 1 Timothy 4:1-4, and then verse 1 and 2, kasama sila doon. They are part of it. Pero yung verse 3, hindi nila ipaparatang sa atin. Sapagkat itong sagot, bakit yung mga pari natin hindi nag-aasawa? Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-aasawa, ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawan ng ibang tao, ng ibang tao ay nagkagayon sila. Verse sa last part, mayroon namang hindi nag-aasawa, take note, alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Kung gusto mong, sabi ni Doc Joseph, kung gusto mong malaman ang katotohanan, kapatid, pumarito ka sa tahanan ng katotohanan. No. Wala, there is no other truth. Kung yung iglesia mo na lumutang lamang ay ngayon lang, hindi yan. Kasi sinasabi, binalaan na kami ng Panginoon. Matthew 24 verse 11, na maraming darating na mga bulaang propeta. Yan. So Matthew 19 verse 12, malinaw mga kapatid, na sabi ng Panginoon, merong mga hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang sino mang makatatanggap ng simulaang ito ay tumanggap nito. Alam niyo mga kapatid. Alam mo mga kapatid, kung yung Doc Joseph, kung yung sekta mo, doktor ka ba talaga? Kung ang sekta mo tatag lang naman ng tao, ay hindi yan mako-qualify doon kung ibase natin doon sa Psalm 127 verse 1. So, basahin mo yung Psalm 27 verse 1. So, wag mong i-market sa akin yung iglesia mo or yung sekta mo. Ano ba pangalan ng sekta mo? Huwag kang mahiya. Sino ang founder? Yan. Pinasagot po natin si Doc Joseph. Ewan ko kung doktor talaga siya. Malay mo kung doktor.
Okay. So mga kapatid, makikita natin doon sa makikita natin doon na kapag sasabihin natin ang mga pari bakit hindi nag-asawa, Matthew 19 verse 12, alam niyo mga kapatid, dito sa amin, parokya namin, religious po ang may hawak, hindi diocesan. Alam niyo ba na 6 years sila sa college? 6 years? Then mag-aaral sila ng theology. After nila mag-graduate sa college, 5 years, kasi may pre-college, 5 years sila. After nila mag-graduate sa seminary, may tinatawag silang postulancy. 1 year. 1 year period ng postulancy. Then after that, novitiate. Then after ng, ano na kaagad yun? 8 years na, novitiate. Mag-aaral sila ng theology. AV to Bachelor of Arts in Theology and then Bachelor of Arts in Philosophy. 2 kurso pa yung aralin nila. So, bali parang 3 beses sila mag-graduate. While they are novitiate nila, after ng novitiate, magiging brother sila ng isang congregation while studying the philosophy and then theology. And then, pag after nila ng theology, yan yung papasok yung tinatawag na ordinahan na sila magiging deacon. Pero prior to that, i-discern nila kung totoo ba talaga silang tinawag ng Panginoon into that ministry. Kaya nga ang makatatanggap na simulaing ito ay tumanggap dito, sinasabi sa Matthew 19 verse 12. Ang gagawin nila, kung sa tingin nila may doubt sila, magkakaroon sila ng regency period of 1 year. Kung doubt pa rin sila, dagdagan yung regency period of 2 years. Pero required sila to report in the congregation. Then, pag sa tingin nila na talagang tinawag sila ng Panginoon in the ministry of priesthood, saka sila magpapa-ordain ng diaconate. And after diaconate, after 6 months, actually, pwede na silang i-ordain into priest. Pero kung minsan, yung 6 months na yun ay nadadagdagan pa. So kung matanggap nila yung simalain na yun, tatanggapin nila. Magpapatuloy sila. Napakahaba na period of time of discernment yun, mga kapatid. Kaya hindi sila pinipilit. Kung ayaw nila magtuloy as a priest, kaya yung iba yung mga nagsasponsor. Ako, kung gusto niyo mag-aral sa seminary, major seminary, meron ako kilala dito. Sila yung nangangalap ng pondo. Kaya meron ko minsan na mag-sponsor sa pag-aaral sa college, sa seminary. Hindi sila nagsasponsor ng minor seminary lang, kung sa minor seminary pa lang. Kailangan sa ano na, meron tinatawag na major seminary na. Pero kung minor seminary pa lang, hindi nila tutulungan. Kasi ang layo pa, ang haba pa ng discernment. Sa haba ng discernment nila, kung hindi talaga sila tinawag ng Panginoon, ay hindi sila magpapa-ordain. Walang tabak na nakatutok sa kanilang leeg. Magpa-ordain ka ng deacon o pare or mamatay ka. Walang ganun. So, ang sinasabi sa Matthew 19 verse 12, ang makakatanggap ng simulaing yaon ay tumanggap nito. Kaya yung mga pari, pumapasok sa seminaryo, tinanggap nila yung simulain na yan because nakita nila na tinatawag sila ng Panginoon. Even sa St. Paul, sabi sa 1 Corinthians chapter 7, di ba? Sabi ni St. Paul sa 2 Corinthians chapter 7, nasabi niya, even St. Paul walang asawa. As a matter of fact, ang Panginoong Kristo walang asawa. The rest of the apostles. Si St. Peter may asawa, pero hindi nabanggit yung asawa niya. So most possibly, during those times na tinawag siya ng Panginoon, baka nabalo ni San Pedro. Di ba, nung nagkasakit yung biyanan niya, nabanggit ba yung asawa ni San Pedro? Hindi. Nabanggit yung biyanan, pero wala siyang asawa. Ibig sabihin, baka during those times, he is already a widow. Bahalo na San Pedro. The rest, all the apostles has no wife except Saint Peter. Yun yung sabi ko sa inyo. Saint Pedro nabanggit, may binan, pero hindi binanggit ang asawa. So most possibly, bahalo na siya nang tinawag siya ng Panginoon. Di ba? Kasi sa mga ministry niya, the rest of his writings, walang binanggit na asawa sa San Pedro na kasama niya.
So you see. So that is why the Catholic Church ay sabi ni Origen, kung magpapare ka, magpaputol ka na lang. Doc Joseph, wala akong nakitang katotohanan dyan sa sinasabi mo. Ang aking binabahagi, kapatid, ay katotohanan lamang. Yung binabahagi, walang katotohanan. Sabi ni Doc Joseph, ay doktor ba talaga to? Ano yung binabahagi mo? Wala akong nakitang katotohanan na binabahagi mo. Sige nga, kung nagsasabi ng katotohanan, ano ba yung sektang kinabibilangan mo, Doc Joseph? Ano yung sekta mo? Huwag kang maya. Sige, post mo, i-comment mo. Katotohanan na yung sinasabi niya. May mga sinasabi sa rito. Tingnan natin, basahin nyo. Ano to? Ano yan? Latin? Kapatanigan ito, ang katotohanan, kapatid. Ano yan? Latin? Hindi ko babasahin. Huwag niyong basahin, mga kapatid. Huwag niyong basahin, baka ano yan? I break the any spell or curse written by this Doc Joseph in the name of Jesus Christ of Nazareth. I break any seal and consecration of that word. Huwag niyo basahin yung kinoment ni Doc Joseph. Ano yun? So, sige nga, ano yung katotohanan mo? Sige nga, kung katotohanan yung gusto mong i-share dito, sige nga, magpakilala ka anong sekta o denominasyon ka. Sige nga, Doc Joseph, Dr. Joseph, si Dr. Joseph, Doc, di ba? Pag sinabing Doc, usually doktor talaga yun. Maliban kung palayo niya, Doc, yan. Pero pag Doc, ibig sabihin, doktor ba? Katotohanan. Yun ba yung katotohanan? Sabi ni Doc Joseph, dahil yan ang katotohanan, kapatid, sinabi ko na sa iyo. Ayun pala yung katotohanan. Komedyante pala ta siya. Sige, huwag na natin pansinin si Doc Joseph. So yun, mga kapatid. Never matatalikod ang iglesia na itinatag ng Panginoon para ang sinasabi na natalikod ang iglesia na itinatag ng Panginoon is just a justification ng mga pundador ng mga sekta para ma-justify nila ang kanilang existence. Kasi si Joseph Smith, it seems, kapanipaniwala siya kasi may mga libro pa siya na-provide. May libro pa siya na-provide, mga kapatid. Pero itong isa, wala talaga siyang libro na na-provide eh. Ang kanila lang pinanghahawakan yung pasugo. So, iyon yung pasugo lang yung pinanghahawakan niya. Pero yung isa, si Joseph Smith, talaga may aklat sila. Actually, meron ako dito. Binigay sa akin dati. Yung Book of Mormons, meron ako dito. So, may Book of Mormons ako, may Quran ako. Pero hindi ko pa nababasa. Nabasa ko na yung part ng Quran, yung Mormons. Hindi ko pa talaga masyado na umpisahan. So, yun mga kapatid, never. Kasi Daniel chapter 2 verse 44, Matthew chapter 16 verse 18, basahin niyo yung dalawa na yan. Daniel 2:44, Matthew 16 verse 18. Tapos sinabi pa ng Panginoon, ito yung pinakamabigat. I will be with you till the end of time, mga kapatid. Excuse me, sandali lang. So, nung sinabi ng Panginoon na I will be with you, Matthew 28:20, I will be with you till the end of time. So, saan yung chance ng pagtalikod kung kasama natin ang Panginoon? Sinasabi sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Anong chance?
There is no chance of apostasy because the Lord is with the church from the very beginning until the end. Ngayon, kung ikaw na totoo at tapat ka sa iyong sarili, tapat ka sa totoong pagsusuri, kung ikaw papipiliin, sino ang paniniwalaan mo? Ang banal na kasulatan? Ang mga apostol? Ang Panginoong Kristo? O ito yung mga bagong lumutang na nagsasabi? Kung ikaw papipiliin. Kung ikaw papipiliin, si Doc Joseph, paniwalaan mo ang Panginoong Kristo. Si Felix Manalo, paniwalaan mo ang Panginoong Kristo. Si Joseph Smith, paniwalaan mo ang Panginoong Kristo. So, walang pagtalikod, mga kapatid. Sila ang tumalikod. As a matter of fact, ito pa nga kapatid sa 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Okay. So, itong si Doc Joseph ay may batong pananampalataya. Hindi niya since Doc Joseph, hindi ko na babasahin yung comment mo kasi dahilan sa hindi mo naman sinasabi ko anong sekta ka. Okay. 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Sabi ito, mga anak, malapit na ang wakas tulad ng narinig niyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na Antikristo, kaya't alam nating malapit ng wakas. Verse 19 na, bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kasama na kaisa ang mga taong iyon sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila, kaya maliwanag na silang lahat ay di tunay natin. Yun yung mga tumalikod. Dati natin silang kasamahan. At from among the ranks, sila yung tinutukoy na mga Antikristo, hindi yung kanilang inalisan. Di ba? Binanggit naman natin yung kasaysayan nila kahapon. Kailan lang ba sila nagpasimula? Ang pinakasimula nila is noong 1517. Then after that, hanggang sa dumami na sila ng dumami. Saan sila galing? Sa Catholic Church. Because for the first 1,000 years, there is only one church that exists, and that is the Catholic Church. Sige nga, nabanggit ko na kahapon I-try nyo. Suriin nyo yung history ng kasaysayan nyo, mga kapatid. Suriin nyo. Kung ang sekta nyo ay tinadag lamang ng tao, katulad doon kay Doc Joseph na minamarket nyo sa atin ngayon, ang sinasabi dito sa Psalm 127 verse 1, mga kapatid, sinasabi dito, madidisqualify yan. Kasi dito sa Psalm 127 verse 1, ang sabi, malibang ang Panginoon ang gumawa nitoong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang magsasanggalang, walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay. Sa English, basahin natin. Dito sa Ayusin gumagtapos. So, kung ang sekta mo, itinayo lamang ng tao, walang kabuluhan yan, mga kapatid. Okay. So, Psalm 127 verse 1. Kaya dito disqualify na kagad. Yung kahapon nga sabi ko sa inyo habang nabanggit ko na parang isang malaking puzzle. Para mabuo mo yung isang puzzle, is pipiliin mo from among 10,000 pieces na part ng puzzle. From that 10,000 pieces na part ng puzzle, para mabuo mo yung isang portrait na yun, isang puzzle lang kailangan. At hanapin mo doon sa 10,000 pieces na puzzle. Okay. Unless the Lord build the house, they labor in vain who build. Yan. Unless the Lord build the house, they labor in vain who build. Kaya nga, nung ang Panginoong Jesucristo
ay nagtatag ng kanyang iglesia, Matthew chapter 16 verse 18. At alam naman natin, ang Panginoon Kristo is not just a human being. Nagkatawang tao siya because He has honor nature prior siya magkatawang tao. Siya nagtatag unless the Lord build the house. Bakit house? House naman pala eh. Hindi naman pala church yun. And let us remember, ang house is synonymous dito sa church, dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Mga kapatid, anong sabi dito? But if I should be delayed, you should know to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of the truth. Oh. You see? Opo, Brother John, 1,991 na. Compare mo dun sa sekta na lumutang lang mga 10 years ago, 20 years ago, 50 years ago, or 100 years ago. Compare sa Catholic Church na 1,991 years na. Ito pagbigyan natin ulit si Doc Joseph. Na-until niya, kinaiya niya na isabihin yung sekta niya. Sabi niya, sayang nga yung talino kapatid, ang iyong tinabahagi ay walang katotohanan na malaking kasalanan yan. Sige, mo nga, pakilala mo kasi yung sekta mo. Doc Joseph, ano bang sekta mo, Doc Joseph? Si Doc Joseph. So yun mga kapatid. So, sabi sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, synonymous doon sa Psalm 127 verse 1. And then, yung Psalm 127 verse 1, nagsusupport din sa Matthew 16 verse 18, Daniel chapter 2 verse 44. At saka, itong sinasabi sa 1 Timothy 3:15. Yan mga kapatid. At ang Matthew 20:28, sinusuportahan ng Romans 8:31. I will be with you till the end of time. At sinasabi ng I will be with you till the end of time, din sinasabi sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Ayan. Then, sinasabi pa doon, yung Matthew 16:18, sinasabi dito ng Panginoon sa Matthew chapter 7 verse 24. Okay, mga kapatid. Okay. Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. Diba? Ano sabi doon ng Panginoon? Upon this rock, I will build my church. Upon this rock, I will build my church. Dito, tinukrihinento ng Panginoon. Sabi niya, nakikinig sa akin ng aking mga salita at gumagawa nito. Will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. But it did not collapse. It had been set solidly on rock. So, matibay yung iglesia ng Panginoon siya, kaya there is no chance of apostasy because it was set solidly on rock, mga kapatid. Kaya nga, yung ebanghelyo ngayon ay parang maliit na butil ng trigo, tumubo, lumaki ng lumaki, at lumaganap ng lumaganap, lumaki ng lumaki, lumaganap ng lumaganap. Kaya nga Catholic. Then, ang ikalawang parabola is about libadora. Maliit na tinapay, nakaparte ng harina, lagyan ng libadora, ay lumalaki ng lumalaki. Hindi hinambing ng Panginoon na tumubo ang what you call this, ang mustasa, pero namatay at muli uling tumubo. Ay, hindi ganun. Nakakatawa yun, mga kapatid. So kaya, mga kapatid, ang babala sa atin ng Panginoon ng banal na kasulatan sa Galatians chapter 1 verse 8, bago tayo magtapos, ito sinasabi. Galatians 1:7-8. Sabi rito, makikita. But even
Verse 6 muna. I am amazed that you are so quickly forsaking the one who called you by the grace of Christ for a different gospel. Not that there is another, but there are some who are disturbing you and wish to pervert the gospel of Christ. Verse 8, kaya nga itong babala. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel other than the one that we preach to you, let that one be accursed. Kaya itong si Doc Joseph na ito yung mangyayari sa kanya. Let that one be accursed because he is preaching another gospel. Yan mga kapatid. Kasi yun yung babala sa atin. So kaya hindi tayo huwag tayo basta-basta mananalig kung ano man yung mga grupo na magdadala sa atin ng pananampalataya. Okay. So bagong sekta nga itong grupo ng sekta ito ni kay Doc Joseph. So bagong sekta na naman, tapos ginagaya yung mga bestment ng mga pare natin. So okay, ayan, na-research ko na kung ano yung sinasabi ni Okay. So, let us beware of this group, mga kapatid. Panibagong kulto pala itong kinaniban ni Doc Joseph. Tukayo mo, Brother Joseph June. Okay. So, mga kapatid, yun yung pinapaalalahanan tayo. Kahit sino pa, sabi niya, na kahit anghel pa raw ang magdala sa iyo ng mabuting balita, iba doon sa mabuting balita na ipinangaral ng mga apostol, huwag nating tatanggapin. Kahit anghel pa yan. Yan. So si Joseph, hindi pa naman siya anghel, so lalo na, huwag niyang tanggapin. Okay. Doc Joseph, sino yung founder niyang sekta niyo? Parang naman yan, panibagong kulto na naman yan. Dito sa isa pa, mga kapatid Okay. Dito sa 2 John chapter 1 verse 10, mga kapatid. Maliban dun sa Galatians 1:8, ito pang isang babala sa atin, mga kapatid. Sa 2 John verse 10, sabi rito, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, mga kapatid, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Verse 11, sapagkat ang bumabati sa kanila ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Di ba? Ang bigat, parang napaka-snobbish naman ng dating. Pero di ba? Pero huwag daw nating batiin. Lalo na kung alam mo na ibang dalang mabuting balita. Especially na yung mga bagong lumutang na ito ng mga grupo na nagpapakilala na they have the truth. Kasama nitong si Doc Joseph. Doktor ng bayan yata to. Yung nag-introduce ng panibagong sekta.
Ngayon, babala sa atin, Galatians chapter 1, verse 6 to 8. And then itong 2 John verse 9 to 10. So, yan yung ingatan natin mga kapatid. So, that is by now, mga kapatid. Patuloy naman tayong gabayan, patnubayan, ingatan ng Panginoon. Samahan niya tayo at pagpalain sa araw na ito. At iligtas tayo sa anumang sakit, lubang karamdaman o mabibigat na mga pagsubok. Iligtas naman niya tayo sa kidney failure, hypertension, cancer o ano pang mga sakit na dumarating sa ating daigdig. Sabi ni Brother John, yung katukayo mo Brother John, si Doc Joseph, sabi ni Brother John. Sige, si Doc Joseph, pag ano yan, walang alam sa buhay ni Jesus, wala din alam sa sarili niya. Ayun na, yun sa'yo, Doc Joseph, sagot ng katukayo mo sa'yo. Okay? So, maybe that is by now mga kapatid. Shalom and may God bless us all. Shout out pala kay, of course, kay Brother Joseph June, CFD. Ate Salvacion Reyes, nanonood ka ba? Taas kamay. And then si Doc Joseph, okay, na si Doc Joseph na nag-introduce ng panibago niya ng mga sekta. Okay. Si Evangeline Tibulan, Lolita Bagilan, Corazon Torla, Girl on the Mirror, Cinderella Miana, Manulet, and then Salvacion Clete, Leo Bostarde. Yan yung mga ano natin. Salvacion Clete, ikaw ba ito Ate Salvacion Reyes? Ikaw ba yan? Okay, so shalom mga kapatid. May God bless us all and keep us safe and sound sa araw na ito. Amen.